Ang masama o kasalanan ay nagsisimula yan sa isip. Pagkatapos sa isip, bigla mo yang sasalitain. At pagkatapos nating salitain, bigla natin itong gagawin. At pag ginagawa natin, madalas na natin itong ginagawa dahil nagustuhan na ng ating laman o tinatawag na pita ng laman. At kapag ito ay namayani na sa kanya, since gusto ng katawan niya dahil pita nga naman ang laman, gusto ng katawan niya yung mga bagay na nasasarapan ng katawan niya, ngunit ayaw ito ng banal na espiritu dahil ito'y kasuklam-suklam at ito'y mali sa paningin ng Panginoon. Kaya naman ang tao magpapaunlak sa pita ng laman na ito, ay gagawin niya nga yung mga gusto niya. Pero kung siya'y sumusunod sa banal na espiritu, iiwasan niya ito. Bagamat gusto niya pero ayaw ng banal na espiritu, tatanggihan niya ito kung siya'y nakikiisa sa layon ng banal na espiritu. Kaya ang sinasabi ng banal na espiritu sa isang tao is denying yourself. Ibig sabihin, i-deny natin ang ating sarili. Bakit naging pagdi-deny sa sarili? Dahil ang tao kadalasan, di ba gusto niya yung mga bagay na gusto niya, bagamat gusto niya pero mali. Pero kung gagawin natin, alam natin na mali, tapos tatanggihan natin yung mga bagay na mali, ibig sabihin, dinidinay natin ang ating sarili sa mga bagay na mali, kundi ang pinauunlakan natin ay ang kagustuhan ng banal na espiritu. May sinasabing aral na si Kristo ang siyang susi papunta sa langit at wala nang iba maliban doon. Alam ba natin ay ang banal na espiritu ay nagre-represent sa ating Panginoong Hesukristo? Since hindi natin nakikita ng literal ang ating Panginoong Hesukristo, ito ay magre-represent na banal na espiritu na pupukaw sa ating mga isip, sa ating mga damdamin at sa ating mga puso. Kaya't kung ang banal na espiritu ay nagre-represent sa ating Panginoong Hesukristo, ang banal na espiritu na ito na siyang gumagawa sa atin, nagpapaalala sa atin, nagkukonsensya sa atin, ay siyang magiging susi para makarating sa kaharian ng langit. Ibig sabihin, ito ay ang Panginoong Hesukristo na tumutulong sa atin, bagamat tayo'y bumabagsak, patuloy niya tayong binabangon. Bagamat tayo'y naaalila o naaalipin ng ating mga masamang pita ng laman, patuloy na mamamalagi ang banal na espiritu at magpapaalala sa atin. Ngunit may binabanggit sa Efeso 4:30 na sinasabi roon, at huwag ninyong pighatiin ang banal na espiritu na sa inyo'y itinatak hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. Ibig sabihin ng huwag pighatiin, huwag siyang paiyakin, huwag siyang padalamhatiin. Kung gumagawa tayo ng masama, dumadalamhati o naiiyak ang banal na espiritu. Pero kung hindi natin ito paiiyakin o madadalamhati, hanggang sa kaarawan ng pagkatubos, ibig sabihin noon, hanggang sa kaarawan na tayo'y matubos, tayo'y makarating sa ipinangako ng ating Panginoon sa kanyang langit na bayan at magkaroon ng buhay na walang hanggan, ay patuloy nating sundin ang banal na espiritu at huwag natin siyang paiyakin. Kung ating titignan kung bakit naging nagre-represent na ang udyok ng banal na espiritu ay sumunod sa salita o utos ng Diyos. Di ba binabanggit sa utos ng Diyos na huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magbibintang, huwag mong aangkinin yung karapatan o ibig sabihin pag-aari ng iyong kapwa, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa Kanya, huwag kang sasamba sa Diyos-Diyosan, huwag mong babanggitin ang Kanyang pangalan sa walang kabuluhan, at ang araw na Kanyang itinalaga na araw ng Sabat o araw ng Sabado. Ibig sabihin, yung mga sinasalita niyang ito ay udyok rin ng banal na espiritu. Dahil ibig sabihin, yung mga sinasabi niyang ito para gawin natin ay siyang kalooban ng Diyos at kalooban ng Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng banal na espiritu. Galatia chapter 5 verse 22 hanggang 23. Datapwat ang bunga ng banal na espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil. Laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Ibig sabihin, walang pagkakasalang magagawa. Since alam naman natin, yung mga nakasaad sa kautusan niya, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw. Diba lahat ng iyon ay nagre-represent sa kasalanan? Kaya binabanggit na wala na sa iyo ang kasalanan kung ang banal na espiritu ay namamalagi sa iyong puso o sa iyong isip. Kung titignan natin dito sa bunga ng banal na espiritu, yung tinatawag na pag-ibig, ibig sabihin, iibigin mo ang Diyos, iibigin mo ang iyong kapwa. Paano ba iibigin ng Diyos? Di ba nandun rin sa kanyang kautusan o kanyang salita?
Kung iibigin natin ng Diyos, ibig sabihin huwag tayong magkakaroon ng ibang Panginoon maliban sa Kanya. Kung iibigin natin ng Diyos, huwag tayong magkakaroon ng mga Diyos-Diyosan na hindi naman nakakakita o nakakarinig o nakakapagsalita man lang. Kung iniibig natin ng Diyos, hindi natin babanggitin ang Kanyang pangalan sa walang kabuluhan o sa mga jokes o sa pagmumura. Kung iibigin natin ng Diyos, pahalagahan natin, ibig sabihin, yung sinabi ng Diyos kung paano siya sasambahin, kung paano natin ipangingilin yung Kanyang itinalagang araw bilang pagkilala sa Kanya na siya ang may likha ng langit at lupa. Ito yung pumapatungkol sa tinatawag na Sabat o araw ng Sabado na ikapitong araw. Yung sinasabi naman dito na pag-ibig sa kapwa, ibig sabihin kung mahal mo yung kapwa mo, hindi mo siya papatayin, hindi mo siya pagbibintangan, hindi mo siya pagnanakawan, hindi mo pagnanasahan yung mga bagay na kanyang pag-aangkin, mapagamit man, mapasarili man niya, o anumang karapatan niya. Nagre-represent rin sa kapwa yung tinatawag na igalang ang ama't ina. Diba yung tinatawag na igalang ang ama't ina, iyon ay tao, hindi naman siya nagre-represent sa Panginoon o sa Diyos. So, ibig sabihin, kung iniibig natin ang ating kapwa, ginagalang natin siya. Ginagalang natin ang tao dahil sinabi ng Diyos, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Kaya't kung titignan natin doon sa sinasabi na inuutos ng Panginoon o sa Kanyang salita na ibigin mo ang Diyos ng buong puso't isip mo, iyon yung 1 to 4. At sinasabi naman doon na ibigin mo ang yung kapwa na gaya ng iyong sarili, paggalang sa kapwa iyon yung 5 to 10. Base sa batas o utos ng Diyos. John 5 verse 16 to 17. Kung makita ng sino man na ang kanyang kapatid ay nagkakasala ng kasalanang hindi ikamamatay, ay idalangin siya at bibigyan siya ng Diyos ng buhay na ukol sa mga nagkasala ng hindi ikamamatay. May kasalanang ikamamatay, hindi tungkol dito ang sinasabi ko na idalangin niya. Lahat ng kalikuan ay kasalanan at may kasalanang hindi ikamamatay. Na ibig sabihin sa bersong ito, na kung nakikita ng kanyang kapatid sa pananampalataya na ang kanyang kapatid ay gumagawa na hindi niya alam na iyon pala ay masama o mali, punahin niya. At kapag nalaman niya na ito ay mali o masama, idalangin nila sa Panginoon. Nang sa gayoy hindi nagawin ito ng kapatid dahil masama pala yung ginagawa niya o kasalanan pala iyon. Kaya't ang punto sa bersong ito na ang isang tao na kung hindi niya alam na masama o mali ang ginagawa niya, iyon ay pumapatungkol sa kasalanang hindi kamamatay, kundi mababago niya at maiiwasan niya dahil malalaman niya itong mali kung may magpapaalala sa kanya o may magpupuna sa kanya na iyon ay mali. Pero oras na ang kasalanan ay kanyang ginagawa na alam niyang mali o masama, ito ay pumapatungkol sa ikamamatay dahil sinasabi sa Biblia na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Natunayan ng ating Panginoong Diyos na ang gumagawa ng masama ay pinarurusahan. Ayun yung patunay sa kanyang ginunaw yung panahon ng Sodom at Gomora na gumagawa ng masama yung mga tao. Yung panahon na nagkaroon ng baha, kaya nagkaroon ng Noah's Ark. At kung akala natin na sa panahon natin ngayon ay natubos na tayo sa kasalanan at magkakasala na tayo patuloy, hindi po iyon, kundi mali iyon. Ang sinabi sa Revelation, sa muling pagbabalik ng Panginoon ay pupuksain na niya sa Satanas kasama ang mga taong gumagawa ng masama. Ngunit ang mga tao naman na nagsisisagawa ng mga salita ng Diyos o mga ipinag-uutos ng Diyos ay ihihiwalay ng Diyos sa mga taong pupuksain ng Diyos para parusahan, kundi sila ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan na ipinangako ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya't iyon ang pumapatungkol sa tunay na pananampalataya o faith sa ating Panginoong Hesukristo at pananampalataya rin sa Diyos dahil patuloy nating isinasagawa ang kanilang mga salita o mga pinag-uutos. Gagaya nga ng sinasabi sa Revelation chapter 14 verse 12, narito ang pagtsatsaga ng mga banal na nagsisitupad sa mga utos ng Diyos at pananampalataya kay Jesus.